May tanong ako sa iyo. may Seryoso tanong ka tong sa- tanong ko. Okay, seryoso yan. Bilang alimbawa, magulang ka. Magulang. Oo. Hindi Siyempre, magulang na kagulang- tuso ha. Kagulang-gulang. Ang tanong ko ngayon dito, sagutin mo obligasyon ba talaga ng anak na magbigay? Engineer, bigyan mo ko ng ano diyan. Gusto ko sagutin mo. Sige. Marami nakikinig ngayon Yes, Sila yes. General James Berliantes, si Ma'am Michelle Amandi, si Tita Lynn De La Torre, si Elisa Radoban, ang dami nila. Nagbibigay nga rin sila ng kanilang opinion. Si Auring. Kailan mo silang Mamang Auring? Oo. Garcia yon, hindi si Auring. Okay, hindi si sige. Pining ha. Pining. Alam mo, sinisira mo yung programa ko, isa ka pa Hindi, maganda sa programa Magkapatid yan kasi. sila, si Auring sa si Pining. Ganito kasi yan, yung programa ho natin mga kaibigan is an all-in-one program. May balita, may talakayan, may komentaryo, di ba? Gusto nyo ng hard hitting, pwede yun. Kaya kong gawin yun, sa totoo lang. Pero gusto ko minsan, mangiti kayo. Yun nakangiti sila, di ba? Tingnan mo, ano yung amoy na yun? Parang sa katatawa nito, parang may halong amoy. Magang umaga obligasyon ba talaga ng anak bago tayo magtapos? Obligasyon ba talaga ng anak na magbigay sa magulang kapag nagkatrabaho na? O responsibilidad ng magulang na paghandaan yung kanilang pagtanda? Nababanabagang huwag kayong umasa sa mga anak. Mga kaibigan, ang ating pong panauhing pangdangal ay walang iba kundi si Anton. At dyan na po nagtatapos sa ating programa. Tapos, ano masasabi mo? Depende kasi yan, Papa J, sa sitwasyon. Oo. Kung minahal ng mga magulang kailang mga anak, ay hindi naman karapatan, hindi naman responsibilidad, kumbaga. Magbigay lang kapag ka naging maayos naman ang pagpapalaki sa kanila. Hindi yung pagtanaw ng utang na loob, kundi yun ay pagmamahal. Okay. At ang pagmamahal, mas matindi yung kaysa sa pagtanaw ng utang na loob. Doon pa rin ako. Galing. Palagpakan natin si Anton. Tama po yun. Ang katotohanan ng lahat, hindi yun naman po talaga obligasyon ng anak na sustentuhan ang magulang. Pero bilang isang anak, nasa sayo na yan. Yes. Kung wala kang konsensyang anak at hindi mo babalikan yung ginawa ng magulang mo sa'yo, di ba? Yes. Yung mga sakripisyo ng magulang para ikaw ay maitawid, mapag-aral, mabigyan na magandang kinabukasan. Di ba? Okay lang, nasa sa'yo yan. Maraming ganyang anak, pare. Yes, marami. Nalulungkot ako doon sa mga magulang na dinadala ng anak sa bahay kalinga, home for the aged, because sobra silang yung busy sa trabaho. Correct. Alam mo, Papa J, ilang beses na rin ako nakapunta dyan sa Marikina, sa Boys Town sa Marikina. Nandyan yung maraming mga may edad na dinadala daw ng mga and they always cry every time na may dumadalaw sa kanila. Yan ang place na ayaw kong puntahan. Pero before, na-try kong pumunta because we have an event. Hindi ako makatagal, pare. Alam mo, bumibigat ang dibdib ko. Naawa ako sa mga magulang na nandoon. Oo. But on a lighter note, Papa Geno, alam mo, nakakatuwa kasi dyan sila, nagkakaroon pa rin pala sila dyan ng love life. Iya, merong ganon. Pero mas marami yung nalulungkot na parang ipinagtabuyan ng anak. Kinalimutan na dahil lamang sa pera, sa responsibilidad ng siguro because of mga tawag dito, yung mga future nila. Yes, ang mga future. Papayama, dahil sa future plans. Yung kanilang pong kanilang mga nawawala tuloy ako. Yung bang para sa sarili. Itinuturing nila na pabigat na. Yeah. Yun. Although, naiintindihan natin yung may mga may pamilya. Pero ang punto lang doon, sana, minsan, di ba? Minsan, hindi naman kailangan na magulang yung pera, puro pera.
Yung presensya mo, yung makita ka, Correct. yung boses mo, marinig ka, yun. Pare. Yun ang minsan ang nawawala. Correct. Pero ulitin ko, hindi obligasyon talaga. Hindi obligasyon. Pero nasa sayo yun bilang anak, Bilang minahal ka, bilang minahal ka. inaruga ka, Ang gagawin mong pagtulong ay dahil sa, di ba, pagmamahal. Hindi sa Bilang utang na loob. isang anak. Yes. Hindi sa utang na loob.